Anak, bakit ngayon ka lang nagsumbong sa akin? Ina niyo ako, pagsasabihan niyo ako ng problema niyo. Hindi ko kailangan ang asawa na ganyan. Oo. Kasi hindi ko kayo ipagpapalit, mga anak ko kayo. Kayo ang mahal ko. Okay guys, so yun. Andito tayo ngayon kila Kat at saka kay... Ash. Ano nga ulit? Ash. Kay Ash. Grabe, makakalimutin. Sakto din, nandito si nanay pagbisita natin. So, ay, tawa-tawa siya. Pero tayo. Pira. Baka marunong. Nay, kamusta naman po? Kamusta kayo? Okay naman po. Kamusta sa trabaho mo? Malayo na yata trabaho mo ngayon. Opo, malayo na. Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Sa Lumbangan. Lumbang? Lumbangan. Lumbangan? Opo. Gano'ng kalayo yan dito? Mga ilang minuto yan binabiyahe? Mga ano, pag na, ano lang po, yung dadaan po ng baybayin. Mga 15 minutes 15 lang. minutes lang naman. Kapag ka naka-tricycle or motorsiklo. Okay? So, Kat, kamusta? Okay naman. Si Ash? Okay din po. Okay din naman. So, as usual, sila pa rin ang naiiwan dito. Opo. Ikaw doon ka pa rin natutulog. Bakit napauwi kayo ngayon? Ay, Na-timingan namin kayo. hindi po ako nakaalis kaninang maaga. Gawa ng nilagnat po si Nico yung isa. Yung isa mo anak. Kagabi po ay nilalagnat Nilagnat. pagdating ko. Kaya di ka nakaalis ka agad. Pero, simulan itong buong linggo na ito, from nung unang Lunes hanggang nung linggo, nasaan po kayo? Nakauwi kayo dito? Hindi. Hindi po. Ngayon lang talaga. Ngayon lang po. Kaya ang tagal din talaga ni nanay na talagang napipilitan siya mag-stay doon kasi stay in nga yung trabaho, di ba? Buti nga, pinapayagan ka pa rin makauwi dito kahit paano. Nagsimba ba kayo? Nung tanghali na po ako nakadating. Nakarating, pero naka-attend ka pa rin. Opo. Kasi may nakabanggit nga sa akin na si nanay daw ay nagsimba daw nung nakaraan. Maganda yun eh. Ba't ito, hindi sumasama simbahan sila si Ash? Hindi po sila nakapagsimba gawa ng, hindi po sila nakagayak. Wala po kaming tubig. Yung nasira po kasi yata yung... Puso? Opo. Okay. So, kamusta naman ang pag-aalaga nyo ng mga kapatid nyo? Okay naman. Kaya naman. Opo. Okay, so ito yung nag-aaral. Opo. So, paano? Nagtanghalian na ba kayo? Anong tinanghalian nyo? Tinapa lang po at saka kanin. Dinapat kanin? Okay na may tatanong ako sa'yo. So, kamusta naman kayo ng mister mo? Okay naman po. Okay naman kayo? Kamusta? Bakit nabalita ako nung huling bisita ko dito, Opo. Sama sa po anak yun. niya. Pinaalis ko na po siya kasi ayoko po talagang nandito siya. Na-request lang po yung anak niya na gusto makita ang kanyang papa. Tatay. Kaya na po. Kaya pinapayagan mo magbisita dito. Kaya sabi ko lagi, huwag kang tatagal diyan. Kasi kinakabahan ako pag nandito ka sa amin. Ay, ganun? Mga bata. Kinakabahan ka? Kinakabahan po ako. Simula po nung malaman ko yun na talagang hindi na ako nakakaisip ng maayos na basta pag nalilingon lang ako, naiyak na lang ako lagi. Hindi na ako makakain ng ayos. Bakit na hindi niyo po nakwenta sa amin nung nakaraan yun? Na ang anak niyo pala ay kasi nalatnan ko nga siya nandito. Eh nung nalaman ko yun talagang napaisip ako na kayo wala kayo dito tapos may nangyari ng ganun sa mga anak niyo tapos siya nandito. Opo. Ano po yun, nag-usap naman kami na kung pupunta ka, dapat alam ko. Nung time na hinatid pala nung anak niya, ay hindi ko po talaga alam. Sabi ko, bakit nakariyang ka na naman? Kaya nalaman mo, nandito na siya. Sabi ko, bakit nakariyang ka na naman? Pinagbabawalan na kita diyan. Okay. Sabi, hinatid ako dito ng anak ko eh. Sabi ko, sinabihan ko na kasi yung anak mo na bawal ka. Tapos nagagalit sa akin yung anak kasi kasalanan ko daw porket wala nang maibigay na pera ang kanyang papa. Hindi na pinapunta dito. Ayaw niya na. Parang ganun. Pero ikaw tatanungin kita, Nay. Ay, baba ka dyan. Kunin mo si baka malaglag. Baka may di mo mapansin yung tinutungtungan mo. Subok yung ulo mo dyan. Okay. So, Nay, ano ba yung pinakang rason? Bakit
nung pinakaunang paalisin mo siya dito ay napagdesisyonan mo siyang paalisin? Ano ba Opo. yung rason? Doon Para pa sa'yo? po yun na doon sa kabilang ilog namin pinaalis. Nung December pa po nangyari na pinaalis ko na siya. Ibig sabihin, hindi pa ito yung pinakaunang bahay niya? Hindi po. May Doon nagbahay po kayo sa may ilog? tabing ilog po na libre po kami patira. Ay, okay. Doon kayo magkakasama dati? Opo. So, doon pa lang nangyari. pinaalis mo na siya? Opo. Doon ko pa lang siya na Doon nangyari yung ginagawa niya sa mga batang ito? sinasabi ng anak ko na matagal na palang ginagawa sa kanya. Noon time lang siya nagsumbong. Sabi ko, anak, bakit ngayon ka lang nagsumbong sa akin? Mga anak ko kayo, nandito ako, ina niyo ako. Pagsasabihan niyo ako ng problema niyo kasi hindi ko kailangan ang asawa na ganyan. Kasi hindi ko kayo ipagpapalit, mga anak ko kayo. Kayo ang mahal ko. Natatakot daw sila. Sabi niya. Natatakot daw baka daw kami maghihiwalay po. Sabi, talagang maghihiwalay kami. Hindi ko papanigan yung papa. Papa kasi po ang tawag nila. Tinuring na talaga ng tatay, ano? Kaya ngayon, sa pool naman po ay tinuring talaga siyang papa. Tatay. Kasi napakabait po. Mabait po siya nung una. Hindi ko po alam kung bakit Hindi mo ganun. lubos maisip na magagawa Hindi ko po niya. talaga lubos maisip na nakatulala ako, na hindi ko na alam kung nakain ako, limot ko na kung paano kumain. Talaga kahit hanggang ngayon po. Grabe. Dumating pala kayo sa punto. Nagtatrabaho pa ako nun doon sa nanay dati na magdadalawang buwan pa lang po to. Yun, saktong pumunta si Ining na iyak sa akin, Mama, hindi po ano ko ng papa. Sabi, bakit? Matagal na mama, marami ng bisis ginagawa sa akin. Anak, bakit di mo ako, ganyan. Tapos, nung time na yun na gabi na, pinaalis ko talaga siya. Pinaalis ko na. Pura mismo. Opo, kasi, higa na naman po ako, tutulog na naman po ako sa trabaho Oras mismo kung gabi na, pinaalis ko na talaga siya. Kasi, yan, kinausap ko na yan, mga anak ko, anak, ba't kasi ikaw hindi ka nagtapat sa akin? Tingnan mo ako, nandito ako, mahal ko kayo. Na lang daw siya naawa sa akin, baka daw kami maghiwalay, natatakot siya. Kaya, Kahit na ganun pala, Kat, inisip mo pa rin yung relasyon ng mama at papa mo, no? Bakit ba natatakot ka maghiwalay sila? Yung mga oras na yun, bakit mas pinipili mo hindi sabihin? Bakit? Dahil mawawala si mama mo ng katuwang, sa pagpapalaki sa inyo. Alam mo na baka iniisip ni Kat na mawawalan ka ng katulong sa pagpapalaki nga sa kanila. siguro po. Kaya ayaw niyang dumating sa point na mag-away kayo. Pero yun nga lang, bakit nasundan pa kay Ash? Ang kay Asin naman po ay, yung parang mga biro-biro lang. Pero sa akin, masama din po. Opo, Doon sa kasi mga biro-biro. babae pa rin po yan. Doon sa time na yun, iningatan ko na sila. Pinag-ano ko na sila na pipiliin ko kayo kasi kayo anak ko. Ay asawa lang yan, madali lang. Kayo mga anak ko. Baka ang akala ng mga anak ko ay magagalit ako. Kasi mahal ko yung asawa ko talaga. Pero sabi ko, anak, hindi ko kayo ipagpapalit. Kita nyo, kahit nagkandara pa kadami niya sa akin, hindi ko kayo binigay sa inyong unang ama. Kasi alam ko na kayo ay mapapabayaan. Yun nga pala ang inisip niyo, natatakot niyo. Na, mahal din po kayo ng anak niyo kung gano'n. Pero yun nga, nung time na bakit hindi niyo siya kayang sabihan na buti hindi kayo umuwi dito nung time na nalaman mo na dito naman siya nung napunta ako dito. Opo. Sabi ko nga, matagal ko naman po sa sinabi na ako hindi na makikisama sa iyo. Tsaka, huwag ka nang lalapitin mga anak ko. Kasi may phobia na ako, kinakabahan ako. Sabi, gawin nandidiyan ka sa amin. Wala akong magagawa kasi paano kami kakain? Kasi, ang dami talaga ng time na wala talaga siyang trabaho. Ako na, simula ng pagkaanak ko dito, trabaho na po ako. Kaya na, hindi ko lubos maisip kung bakit ginawa pa niya sa akin yung mga ganung bagay. Tinuring na siyang tunay na. Nama, di ba, papa nga ang tawag So, buti na lang, Nay, nung nandito siya, nung napunta na kami dito daw siya pinapatulog nitong dalawa. Sino nagdesisyon na? Mga anak ko. Buti magaling din yung mga anak mo na dyan ka matulog. Dito kami sa loob. Pinagsasabihan ko sila na, kayo anak ko, kayong patulog-tulog sa gabi ha. Mag-ingat kayo sa inyong papa at sasabihin niya sa akin kung may ginawa, kukulong ko talaga. Tama.
Hindi na dapat yan gawin niya sa inyo. O kaya naman kami na namin na busisi din yun dito sa dalawa nung malaman ko yun. Kasi nga, ang iniisip ko po doon ay baka mamaya ay papunta na naman siya dito. Alam ko naman may mga anak siya dito. Kaso nga lang, nakagawa kasi siya ng hindi rin maganda dito sa mga anak mong sa una. Kaya dapat natin siyang iiwas. Yung mga yun. Tingin ko naman, ayaw naman nilang bigyan pa ng problema yung tinuring nila din na tatay na yun kasi matanda na din naman. O kaya ang dapat na natin gawin ay may iwas natin talaga. Tama. Kasi kung ipapakulong pa ninyo sasampahan nyo ng kaso, nasa inyo yun. Pero para sa akin, matanda na din kasi siya, may edad na, may sakit pa. Kumbaga, ang gagawin na natin is may iwas. Apo. Tama po. Pero para sa akin nga, decision nyo yun. Kung talagang gusto niyo pagbayaran niya yung mga ginawa niya kay Kat na hindi din maganda, nasa inyo yun. Nahingi naman po siya ng tawad sa akin. Okay. Yun ang importante. Sabi ko, sige, basta hindi na maulit yan at hindi ka na lalapit sa mga kung pag pupunta ka dito, alam ko kasi pag nandidiyang sa talagang kabado ho ako, hindi talaga ako na nakakatulog. Yung tulog po baga po, kahit ngayon po, tapilitan na makatulog ako ng medyo iba-iba yung yung pakiramdam. At saka okay lang naman siguro kung halimbawa pupunta siya dito, basta nandito ka at araw lang. Kapag kagabi, okay na. Yun, siguro pwede yun kasi may anak din po siya sa inyo. Gusto din niya siguro makasama. Habang siya nabubuhay pa din. So yun na lang siguro yung dapat natin gawin dito. Kaya. Kasi kami guys, kung sa amin naman, ako iniisip ko lang din kung yun nga, sabi ko mamaya mag-decision sila na dahil nandito tayo, baka lumakas yung loob nila na bigyan si tatay ng kaparusahan doon sa ginawa niya. Ang sa akin na lang naman bukod sa decision nila yun, yun nga matanda na din kasi talaga. May sakit pa. Ang kailangan lang natin gawin ay makontrol natin na hindi na ulit magkita itong mga ito tapos siya. Di ba? Tama. Yun lang kailangan natin gawin din. Kamusta naman ang trabaho mo doon? Okay naman po, maayos naman pa ang trabaho ko. Kaya mo naman? Kaya ko na. Kamusta yung na-offer ko sa inyo na tinanong kita kung may nalaman ka na bang negosyo? Hindi ko pa po masagot. Hindi mo pa masagot sa ngayon. Okay, so sa akin lang naman tumatakbo kasing araw. So hanggat may tutulong sa atin sana, makapag-desisyon na rin kayo kung anong gusto nyo, kaya nyong gawing negosyo. So kayo ba, Kat at saka Ash, kung sakali ba, kasi nagpapasok ka na rin naman, di ba? Nagsimula naman ang pasukan at hindi pa rin kayo nakapasok. Baka may alam kayo na pwedeng isuggest sa magulang ninyo na pwedeng yung negosyo. Ikaw, Ash. Kasi bawal po Tindahan, bawal. Napunta doon parang hindi mo nag-isip. Hindi pwede. Pero kami Gusto po nila kasi tindahan, pero ang sabi niya daw po kasi, hindi daw po pwede. Kaya yun niya, nila. Tindahan? Opo. Kung dito? Ay, ang gusto ko nga po sana maghahanap ng magandang pwesto. Para ano bang balak nyo itinda? Sana? Sari-sari store? O anong plano niyo sana? Para yan nga po, mga pwedeng... Kapag sari-sari store kasi para sa akin ay hindi siya ganoon ka hindi ko siya ganun nire-recommend yung sari-sari store. Pwede pa sa akin, para sa akin, like mag-alaga kayo ng, alam mo yun, 45 days. Diyan in 40 days, pwede ka na kaagad magkapera. Kasi may tinulungan kami sa Bicol niyan, talagang tumutubo talaga sila. 40 days lang, minsan 35 days nga lang naibebenta na nila lahat ng alaga. O kaya naman, pwede kayo magtindahan like yung mga ihaw-ihaw. Ayan, may natulungan din kami niyan, malaking kinikita nila. Kumikita sila sa loob ng isang araw ng labas na yung puhunan, kumikita sila ng 800 to 1,000 mahigit. Gada araw yun. O yung tubo pa lang na yun, kaya nang sustentuhan yung pang araw-araw nyo. Diba? Pero sa tindahan, yung food cart. Yun, mga ganun. Pero kung sa tindahan, sari-sari store, maniwala po kayo sa akin, bukod po sa ang dami diyang utang na mangyayari, magagamit nyo rin yan sa pang-araw-araw. Kasi nga mahina po dyan ang pasok din ng pera.
Hindi ko naman sa sinasabing lahat, kasi meron naman dyan talagang malalaki na tindahan na talagang kaya nilang i-recycle at tumubo ng malaki. Pero para sa atin po, ayun nga, una dyan sa mangungutang, minsan ang hirap tanggihan. Tapos, siyempre naka-stock yung pera natin sa kanila, paano natin papaikutin ulit kung naka-stock sa kanila? Maganda na lang po yung yung food cart. Pwede naman yun. Para na sa ganun, hindi mo na kailangang umalis-alis. O sige, kung yan ang naisipan nyo, anong pwedeng itinda sa food cart? Yung mga Fishball cake yan. Yun, opo. Kwek-kwek, di ba? Tulong-tulong kayo. Hindi mo na kailangang umalis. Dito ka lang. Di ba? Opo, maganda po yun. Okay. So sige, kakausapin ko din yung gusto sa atin tumulong about dito. Ha? At siguro naman, nandiyan pa rin siya, kahit na natagalan, yung inyong decision para dito, alam ko naman nandiyan pa din. Pag-usapan namin. Ha? Kung ano may tutulong namin para sa inyo. Ha? Opo. Sa ngayon ba, sumahod na kayo? Po ako ng 2,000 nung Nagbalik ka? Opo. Hindi, sahod ko po yun. Bakit na 2,000? Kada linggo po yun. Lingguhan. Opo. Kaunti na lang po ang natira kasi binili ko ng electric fan. Nahirapan yung mga bata sa gabi. Walang Electric fan. electric fan. Saka kaunting bigas. Gatas ni Tutoy. Ang gatas lang po. Ano nagiging contact nyo sa nanay nyo kapag nasa trabaho siya? Yung cellphone. May cellphone kayong ginagamit? Pero sa ngayon, wala na po. Ano nangyari? Binalik na po sa may-ari. Ay, hiniram lang. Hindi, hulugan po yun. Hindi ko po kasi nahulugan. Ganun. Opo. Yun lang yung sana contact nyo sa kanya. Sino na lang ang may cellphone na ginagamit? Si mama po. Mama nyo na lang. So kayo wala kayong pang contact. So importante kahit na anong cellphone, may pang contact kayo sa nanay nyo. Opo, yun nga Kasi po ang inaalala ko. Kung may sakit ang isa sa kapatid mo, paano malalaman ng mama nyo? Pupunta pa kayo doon, di ba? Kung emergency. Opo. Kaya sige, kailangan meron din kayong cellphone na ginagamit, ha? Titingnan natin kung anong may tutulong namin sa inyo sa problema nyo na yun, ha? Pero kailangan talaga may gamit sila dito na kasi... Pero kung magkakanegosyo na kayo, hindi na kailangan. Ang pagtuunan nyo ng pansin, yung mas needs ninyo. Negosyo. Kasi yung cellphone na yan, lang naman yan Wants na lang yan. Mas unahin natin yung needs kaysa sa wants. Kapag may sobra-sobra na tayo, pwede na tayong pumunta sa wants. Diba? Needs muna. So, kailangan nyo ng main source na panggagalingan ng pang-araw-araw. Okay, sige. So, sa ngayon, may bigyan ko muna kayo ng konting cash para may pandagdag kayo sa sinahod mo. May pandagdag kayo konti. Tapos, siguro by tomorrow or next day, babalik ako. Babalitaan kita tungkol dun sa negosyo na gusto nyo, ha? Opo. Kung sakali bang maibigay ka agad ito, titigil ka na kaagad doon? Opo, yun lang po ang inaantay ko. Titigil na po ako. Okay, saan ang target nyo na ikutan dito? Ikot po ako kahit papunta doon basta Okay, kung bisikleta ang gamit, kaya? Opo. Kaya? May marunong gumamit? Opo. Nalaglag yung microphone. May marunong gumamit sa inyo? Lahat po kami marunong mag-bike. Okay, sige. So, ganun na lang gagawin natin. So, ito na, hawakan mo. Thank you po. Wala ko naman. So, nagpapasalamat pala rin ako kay Ninang Adelina na nagpaabot din sa amin ng blessing na buwan. Tinutulungan niya kami para sa gawain namin ito. Kaya maraming salamat, Ninang, sa pagtitiwala mo. Hindi nawawala yung tiwala mo sa amin. At maraming salamat. Alam ko naman, si God nakikita lahat ng kabutihan ng puso nyo. So, siya na lang bahala sa lahat, no? Alright, so sige. So, paano ngayon? Babalik ka pa ba sa trabaho mo? Opo, babalik po. Babalik ka pa. So, paano kita makakausap kung sakaling pumunta kami bukas o sa isang araw dito? Hindi pala. Wala kami bukas. San Pablo kami bukas. Isang araw. Paano? Paano tayo magkakausap? I-chat nyo na lang po kay Sis Lindy kung makakapunta kami. Tapos, siya kapunta dito. Alright, sige. Ganun na lang gawin natin. Ha? Sige. So, maraming salamat. Anong gusto nyo sabihin sa mga nanonood sa inyo? gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat ng mga nanonood at ng nag-i-sponsor sa Team Marcos na ito at sa mga tumutulong sa lahat ng mahihirap na katulad namin. At gusto ko din po magpasalamat dito sa kapitbahay namin kasi yung mga anak ko binilhan ng mga damit. Wow. Dumating ako, madaming damit na bago. Thank you. Kay Pastora. Dito po sa bahay, hindi ko po. Dito sa kabila. Yung malaking bahay po. Okay. Salamat. Salamat naman.
Ano pangalan niya? Hindi ko po Bawal. kilala. Hindi mo po kilala talaga? Wala Wow. po akong kilala sa kapitbahay. Wow, ayos siya. Kahit na hindi nyo sila totally kakilala, kahit Opo. pangalan. Opo. Yung supportan kayo, mga anak mo. Salamat na lang sa kanila. Ano, alam naman na nila sa sarili nila yan. No? Opo. Don't need to mention na minsan yan eh. Di ba? Alam na nila sa sarili nila yan. At saka alam na nasa taas yan. Okay, salamat ulit. Supportahan nyo itong video na to. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and comment. Subscribe. At syempre sa channel ni Commander ni Marcos, kay Rans TV at sa team namin, sana lagi kayo nandyan na mga supporters namin. Maraming salamat. God bless po sa inyo.